Tungkol po sa Sabat, kung yun po ba kailangan pa rin natin sundin sa ngayon. Yung pong Sabat, Aling Sabat? Yung Sabat ng mga Hudyo? yung pong kautusan na, Ayun nga, yung sa mga Hudyo, yung utos sa mga Hudyo yung Sabat? Ang tinatanong mo sa yung pong akin? Sabat sa 10 utos, Yung Sabat sa mga Hudyo nga, di ba? Yung wag kang magluluto, yung wag kang lalabas ng bahay, wag kang magsasalita ng wika, hindi na batas ngayon yun. Ang katunayan mismo kayong mga Sabadista, nagluluto kayo ng Sabado. Oh. Kung susundin mo yun, dapat batuhin kayo hanggang mamatay. Pag nagluto kayo ng Sabado, bawal kasi dun sa Sabat na magluto. Sabadista ngayon, nagluluto ng Sabado. Pero wala naman silang binabato hanggang sa mamatay. Alam mo, yung 10 utos, pagka nilabag mo yung bato sa kamatayan sa bato ang penalty ron. Kaya yung nakitang namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat, pinapatay Pakinggan mo. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasailang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Hindi masyadong mabigat yan, namumulot lang ng kahoy hindi naman nagsisibak yan. Siguro yung mga siit-siit doon, panggagatong niya, namumulot siya. Hatol. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy, ay dinala siya kay Woses at kay Aaron at sa buong kapisanan. Ano ginawa? At kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. Nung dumating ang pasya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Kita nyo. Ipinapatay ng Diyos Namumulot ng kahoy sa Sabat. Kaya kung ipapatupad natin ngayon yon, maraming Sabadista ang dapat mamatay ngayon. Dahil nagtatrabaho sila ng Sabat. Pero kung batas ni Kristo ang paiiralin ngayon, hindi. saan po sa, yung batas ni Kristo tungkol sa Sabat, paano pong... sabi ni Kristo, siya raw ang Panginoon ng Sabat. I am the Lord of the Sabbath. Kaya siya masusunod, hindi yung Sabat. Di ba? Siya ang Lord of the Sabbath, siya masusunod. Kasi ganito yon. Ako ang Lord, ikaw ang servant. Sino ang susunod? Dapat ikaw ang susunod sa akin dahil ako ang Lord. Si Kristo, Lord of the Sabbath. Kaya ang Sabbath ang susunod sa kanya, hindi siya ang susunod sa Sabbath. Kaya hindi nga siya nangili ng Sabbath 5:18. Pakinggan. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Bakit siya pinapatay? Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Kaya papatayin nila si Kristo dahil hindi nangingili ng Sabat si Kristo. Paano po yung sinabing Sabat is made for man? Made for man. Hindi sinabi, Sabat is made for all men. Hindi for all man. Kasi yung mga Israelita, they are men. Isang tao lang pala yun. Isang tao lang. Made for man. Isang tao lang pala patutukuyan nun, kung gano'n. Basahin natin. Hindi naman ganun Basahin natin. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kita mo. Ginawa ang Sabat dahil sa tao. Hindi ang tao dahil sa Sabat. Sino ngayon ang masusunod? Ang masusunod ba ngayon? Yung Sabat sa lahat ng tao? Sana kung sinabi ng Diyos, ginawa ang Sabat para sa lahat ng tao, okay lang. Pero yung Sabat ginawa para sa tao. Sinong mga tao ang pinag-ukulan ng Sabat? Basa, 5:15 ng Deuteronomy. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Naging alipin ka sa Ehipto. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sino nito sa mangilin ng Sabat? Yung naging alipin sa Ehipto. Ikaw naman kahit sa pintuan lang ng Ehipto hindi ka nakarating para maalipin. Ba't ka naman magsasabat? Kaya liwanag naman.
Kaya inutusan ng manghili ng Sabat na alipin sila sa Ehipto. For 400 years, they are in hard bondage, in labor. Kaya para bigyan sila ng Diyos ng day of rest, one of the days of the week, binigay sa kanila pamamahinga, walang trabaho, completely. Bawal magsiping ang mag-asawa. Ewan ko sa mga Sabadista ngayon kung di sila nagsisiping ng Sabado. Doon pati pagsisiping bawal eh. Lahat ng gawa bawal eh. Doon pati pagsisiping bawal eh. Lahat ng gawa bawal eh. Paano po yung yung halimbawa, dati akong yung mga Israelites ngayon, sila po ba kung dumating na si Kristo, halimbawa naniniwala sila kay Kristo, sila po ba dapat pa rin mag-keep ng Sabat? Hindi na nga eh. Hindi na nga eh. Paano po Hindi yung ba nakalagay dapat sa Exodus 31:16, 17? 31:16. Basta pakibasa. Kaya't ang mga anak ni Israel Ay mangingilin Na- ng Sabat at natutuparin ang Sabat sa buong, sa buong panahon ng kanilang mga lahi. para sa buong lahing Israel yon. Sa buong Israel. Ngayon, pagdating ni Jesucristo, tigil ang lahing Israel. Kaya pagdating ni Kristo, tigil ang Sabat. Hindi, sabi Pagdating buong kay- panahon eh. Ha? Sabi buong panahon eh. Ng kanilang lahi. May lahi pa rin naman si ang Israelites hanggang ngayon. Hindi na yun ang lahing tinutukoy. Kasi pagdating kay Kristo, nagbagong lahi na. Hindi natin ibinuturing na Hudyo, wala nang Hudyo, wala nang Grego. Pakinggan mo. Kasi may dapat lahi pa alam rin mo ni- yung ni Biblia, Israel. alam mo yung background. Basahin natin. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man. Tamo, tapos na yung lahing Hudyo o pati Grego. Walang aliping, Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. kundi Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. pagdating ni Kristo, burado na yung lahing Hudyo. Wala na yung Israel. Spiritual Ang sinabi Israel kasi na. dyan, Ha? Hudyo. Ang Hudyo, Teka muna kapatid, nakakalata ako. Kung gusto mo ng diskusyon, gumawa tayong tema. Hindi ka nagtatanong kasi, dinidiskusyon mo ko eh. Ngayon, umamin ka, manindigan ka, sabadista ka, pinindigan mo ang Sabat, o kaya kumuha ka ng pinakamagaling mong pastor, balik ka. Kasi ito open forum, hindi diskusyon ito. okay po, Yun. Kaya masasabi ko sa'yo, if you are trying to test me, kumuha ka ng pastor. Pastor nyo, kunin mo, dalin mo rin. may magko-correction lang po. Kami po, wala po kaming pastor na mas mataas sa amin. Kaming tatlo lang po na wala kaming inaayo ng yung sekta ba? Walang mas mataas sa amin. Kami po yung nagpupunta sa mga lugar kagaya nito para parang mangulit na nga. Hindi ka kaya nagpapalalo niyang sinasabi mo na yan? Na walang mas mataas sa'yo? Hindi, sasamahan po namin. Wala pong kaming elders, ibig ko sabihin. Kasi ako, naniniwala ako, may mas mataas pa sa akin eh. Ngayon, kung masasabi mo, Ang sinasagot ko po lalabas, kayong tatlo lang. Muna, kaming tatlo lang po. Kaya wala po kaming yung pastor na... O ngayon, kung halimbawa meron ka ng sariling paninindigan, buo na ang doktrina mo, o kayo palang tatlo, di kung gusto nyo kayong tatlo, gumawa tayo ng tema, kayong tatlo. Hindi naman ako mahirap kausap. Kaya lang ilagay natin sa lugar. Lalabas kasi walang katapusan ito eh. Walang katapusan to dahil hindi ka naman naniniwala doon sa sinasabi ko eh. At hindi naman kita pwedeng pigilin o pilitin. Kaya kung gusto mo, for the sake of others, hindi for your sake, hindi for my sake, for the sake of our listeners, gumawa tayo ng tema. Patunayan mo, utos ni Kristo mangilin ng Sabat. Patutunayan ko, hindi. Yun. Isang lang, may sasabihin lang po. Kasi po kami, nagpupunta kami sa mga pastor na kagaya nyo at nagtatanong, inuubos lang namin yung posibilidad na katiwiran. Kaya tinutuloy ko yung tanong ko, hindi ko kami kung mauubusan na ng katwiran, tumitigil na kami. Gaano katagal yun bago maubos, kapatid? Hindi, matagal yun. Lalo na kung mag-uusap tayo ng walang tema, no? Kung saan mapunta, para tayong palakang talon ka ron, talong ka rito, talong ka rin. Wala tayong mabubuo. Kailangan may mabuo tayo. O kanya nga po, ang sabi ko po paano ko naman namin gagawin kung gusto namin
ano sa inyo, makipagpaliwanagan. Sa TV lang Hindi, naman. open naman, open. Kaya lang, hindi naman pwedeng i-dominate mo na lahat ng oras eh. Sa inyo ko na lang i-call. Meron kasi tayong ibang magtatanong. Kaya kung gusto mong kayong-kayo lang ang kausap ko, magtakda tayo na. Di, kung gusto nyo, kayong-kayo lang ang kausap ko. Kaya hindi sa ganito. Sige po, pasensya na. Maraming salamat sa